Maraming lalaki ang tahimik na nasisira hindi dahil hindi sila mahal, kundi dahil masyado silang umaasa. Umaasa sa reply, umaasa sa atensyon, umaasa sa validation ng isang babae para maramdaman na sapat sila bilang lalaki. At karamihan sa kanila, hindi man lang namamalayan kung kailan sila nagsimulang mawala sa simula simple lang. Isang good morning, isang mabilis na reply, isang ngiti sa chat. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang direksyon. Hindi na sila nagme-message dahil gusto nila, nagme-message sila dahil kailangan nila. Hindi na sila nag-aantay dahil busy sila. Nag-aantay sila dahil wala silang magawa kung wala ang babae. At doon nagsisimula ang problema. Hindi dahil masama ang magmahal, kundi dahil ginawa nilang sentro ng buhay ang isang taong hindi pa naman nagpapatunay na karapat-dapat doon. At ang masakit na katotohanan, sa sandaling ginawa mong sentro ang isang babae, hindi ka na niya nakikita bilang sentro ng buhay niya. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Maraming lalaki ang pinalaki sa ideyang kapag pinakita mo na handa kang gawin ang lahat, maa-appreciate ka. Kapag sobra kang sweet, mahuhulog siya. Kapag laging available ka, pipiliin ka niya. Pero sa totoong mundo ng attraction, hindi ito gumagana. Hindi dahil masama ang effort, kundi dahil ang effort na walang boundaries ay nagiging desperation. At ang desperation kahit gaano mo balutin ng lambing ay nakaka-turn off. Hindi ito sinasabi ng babae ng diretso. Hindi niya sasabihin, ayoko sa'yo kasi masyado kang umaasa. Pero mararamdaman mo ito sa biglang paglamig ng replies, pag-ikli ng usapan, at pagkawala ng curiosity, nasa't sa bandang huli katahimikan, at ikaw naguguluhan. Hindi ba tama yung ginawa ko? Hindi ba dapat ganito ang magmahal? Ang sagot, hindi mali ang magmahal, pero mali ang ibigay ang sarili mo sa taong hindi pa humihingi nito. Ang lalaking masyadong umaasa ay palaging naghahabol sa emosyon ng babae. Kapag masaya siya, masaya rin siya. Kapag malamig ang babae, bumabagsak siya. Ibig sabihin nito wala siyang sariling emotional center. At sa mata ng babae, delikado yan. Hindi exciting, hindi safe, hindi grounded. Bakit? Dahil ang babaeng emotionally mature, kahit hindi niya aminin, ay naghahanap ng lalaking may sariling mundo. Isang lalaking kahit mawala siya, hindi guguho. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng hindi paghabol. Ang lalaking hindi naghahabol ay hindi desperado. Hindi rin siya cold. Siya ay secure. Hindi niya hinahabol ang babae para mapunan ang kakulangan niya. May direksyon siya. May ginagawa siya. May buhay siya na hindi umiikot sa isang chat window. At sa sandaling makita ito ng babae, nagbabago ang timpla. Hindi na ikaw ang naghihintay. Hindi na ikaw ang nag-a-adjust. Hindi na ikaw ang nagbubuhat ng interaction. Unti-unti siya ang nagsisimulang mag-invest. Ang lalaking hindi umaasa ay may isang bagay na bihira sa panahon ngayon, emotional independence. Ibig sabihin nito, hindi niya kinakailangan ng babae para maramdaman na buo siya. Pinipili niya ang babae, hindi niya ito kinakapitan. Kapag hindi siya nag-reply, hindi ka nagpapanik. Kapag hindi siya interesado, hindi mo ito ginagawang personal na insulto. Kapag lumayo siya, hindi ka nagmamakaawa. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may pakialam ka sa sarili mo. At sa likod ng lahat ng instincts ng babae, may isang bagay na malinaw. Na-attract siya sa lalaking may control sa sarili. Hindi sa lalaking emosyonal na alipin. Hindi sa lalaking madaling guluhin. Hindi sa lalaking konting lamig lang ay nawawala na sa sarili. Maraming lalaki ang natatakot sa ideya ng hindi pag-asa dahil iniisip nila na kailangan nilang maging suplado, distant o manhid. Pero maling-mali iyon. Ang lalaking hindi umaasa ay marunong makinig, marunong makaramdam, marunong magmahal. Pero hindi niya isinusuko ang sarili niyang dignidad para lang manatili ang isang babae. Hindi niya ibinubuhos ang buong emosyon niya sa isang taong hindi pa consistent. Hindi niya binibigay ang buong oras niya sa isang taong hindi pa nagpapakita ng respeto at sa halip na mabawasan ang attraction lalo itong tumitindi. Bakit? Dahil ang babae ay sanay sa mga lalaking agad sumusuko, agad nagpaparamdam, agad nagiging available kahit hindi hinihingi. Kapag nakasalubong niya ang lalaking may boundaries, napapaisip siya, bakit hindi siya katulad ng iba? Bakit hindi siya naghahabol? May iba ba siyang inuuna? At ang tanong na yan ang simula ng attraction. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin ng maraming lalaki.
Kapag hindi niya binibigay ang oras niya, kapag hindi siya interesado, huwag mong pilitin. Maraming lalaki ang patuloy na nagme-message kahit ramdam na nilang wala nang gana ang babae. Nagpaparamdam sa stories. Nag-aalok ng tulong na hindi naman hinihingi at ginagawa nila ito sa pag-asang baka balang araw mapansin niya rin ako. Pero sa mata ng babae malinaw ang mensahe. Wala kang sariling mundo at kapag naramdaman ito unti-unting nawawala ang attraction. Hindi dahil masama ka, kundi dahil wala kang self-respect sa mata niya. Ang tunay na masculine energy ay hindi namamalimos ng pansin. Ito ay pinapansin dahil may presensya. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi kailangang patunayan ang sarili niya. Hindi niya kailangang ipagsiksikan ang sarili niya sa buhay ng isang taong hindi siya priority. May sarili siyang direksyon, may sariling ritmo, may sariling saysay, at sa halip na ikaw ang nagpi-please, ikaw ang nagiging interesting. Ang babae ngayon ang nagtataka, hindi kanya mabasa, hindi kanya mahulaan, at sa kawalan ng kasiguruhan, doon siya nagsisimulang mag-isip tungkol sa'yo. May isang bagay na hindi kayang itago ng lalaki kahit gaano pa siya kagaling magkunwari. Kung kontrolado ba niya ang sarili niyang emosyon at ang babaeng marunong makaramdam kahit hindi niya ito maipaliwanag, ramdam niya agad kung ikaw ay umaasa. Hindi dahil sinabi mo, hindi dahil umamin ka, kundi dahil nag-iiba ang kilos mo kapag nag-iiba ang kilos niya. Kapag mainit siya, masigla ka. Kapag malamig siya, gulo ka na. Kapag hindi siya nag-reply, nawawala ang composure mo. At sa bawat pagkakataong hinahayaan mong ang emosyon niya ang magdikta ng emosyon mo, unti-unti mong ibinibigay ang kapangyarihan. Ang tunay na confidence ay hindi yung malakas ang boses, hindi yung palaging may patunay, hindi yung naglalabas ng ego sa bawat pagkakataon. Ang tunay na confidence ay kalmado. Ito yung lalaking. Hindi nagpapanik sa late reply, hindi nagdadrama sa malamig na trato, hindi nagagalit kapag hindi siya priority, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya kung sino siya. Ang lalaking may emotional control ay hindi nagre-react. Nag-oobserba siya, at sa mata ng babae, ang lalaking hindi basta-basta natitinag ay nakaka-turn on. Bakit? Dahil sa mundong puno ng emotionally unstable na lalaki, ang kalmadong lalaki ay nagiging emotional anchor. Hindi ito sinasabi ng babae ng diretsyo pero totoo ito. Kapag emosyonal siya, naghahanap siya ng lalaking mas matatag kaysa sa emosyon niya. Hindi yung sabay kayong nalulunod. Hindi yung sabay kayong naguguluhan, kundi yung lalaking kahit magulo ang paligid, steady pa rin. Kapag ikaw ay hindi nagbabago ng tono dahil lang sa mood niya, hindi naghahabol ng lambing kapag malamig siya, hindi nagmamakaawa kapag lumalayo siya, may nangyayaring kakaiba sa isip niya. Naiintindihan ka niya, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. At sa likod ng katahimikan mo may respeto siyang nararamdaman. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi reactive, at ang hindi reactive ay hindi madali. Hindi ka madaling guluhin, hindi ka madaling paikutin, hindi ka madaling kontrolin gamit ang atensyon o kawalan nito. At dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan sa attraction. Ang hindi madaling makuha ay mas pinahahalagahan kapag alam ng babae na hindi ka babagsak kapag lumayo siya, hindi ka mawawala sa sarili kapag nagkulang siya, hindi mo ibinibigay ang emosyon mo agad, nagsisimula siyang mag-invest. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil gusto kanyang maunawaan. Ang lalaking hindi umaasa ay may presensya na hindi humihingi ng pansin. Hindi siya nag-iingay, hindi siya nagpapapansin. Pero kapag nandyan siya, ramdam. Hindi siya palaging available pero kapag present siya, buo siya. Hindi siya palaging nagme-message pero kapag nagsalita siya, may bigat. At ito ang kaibahan ng lalaking may presence kumpara sa lalaking naghahabol. Ang naghahabol ay palaging nandyan, pero walang epekto. Ang may presensya ay hindi palaging nandyan, pero hinahanap. May isang psychological shift na nangyayari kapag hindi ka umaasa. Sa simula ikaw ang nagtatanong, gusto niya ba ako? May pag-asa ba? Ano bang mali sa akin? Pero kapag tumigil ka sa paghabol, kapag nanatili kang kalmado, kapag hindi ka nagbigay ng emosyon ng libre, ang tanong ay lumilipat sa kanya, bakit hindi siya naghahabol? May iba ba siyang inuuna? Ano bang meron sa lalaking to? At sa sandaling ikaw ang naging tanong, ikaw ang nasa isip niya. Maraming lalaki ang gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Sinusubukan nilang ipakita ang value nila. Pinapakita sa pamamagitan ng sobrang effort, sobrang availability, sobrang pagpaparaya. Pero ang tunay na value ay hindi ipinapakita. Dito ay nararamdaman. Kapag hindi ka umaasa, hindi mo kailangang ipagsigawan ang halaga mo. Kasi ang kilos mo pa lang,
ang composure mo, ang boundaries mo, ang emotional control mo. Yun na mismo ang patunay. Ito ang pinakamahalagang punto. Ang lalaking umaasa ay takot na takot mawala ang babae. Kaya, nagbubuhos siya ng sobra. Nagpaparaya kahit masakit. Kinukumbinsi ang sarili na okay lang kahit hindi. Pero ang lalaking hindi umaasa ay may ibang mindset. Hindi siya naghahangad mawala ang babae. Pero hindi siya natatakot kung mangyari man. Bakit? Dahil hindi niya inilagay ang buong pagkatao niya sa isang relasyon, may sarili siyang pundasyon. At ang pundasyong iyon, yan ang hinahanap ng babae kahit hindi niya aminin. Isang katotohanang hindi gustong marinig ng maraming lalaki. Hindi ka kayang mahalin ng babaeng hindi ka nirerespeto. At ang respeto ay hindi nanggagaling sa sobrang effort. Ito ay nanggagaling sa self-respect. Kapag nakita ng babae na hindi mo hinahabol ang hindi ka binibigyan, hindi mo ipinipilit ang sarili mo, hindi ka emosyonal na alipin ng atensyon, nauna ang respeto. At kapag nandoon na ang respeto, doon pa lang pwedeng mabuo ang attraction. May isang katotohanan na bihirang aminin ng maraming lalaki, hindi ka hinahabol ng babae dahil mabait ka. Hindi ka rin hinahabol dahil sobrang dami mong binigay. Kadalasan hinahabol ka niya dahil hindi mo agad binigay ang lahat. At dito pumapasok ang isa sa pinakaimportanteng prinsipyo ng lalaking hindi umaasa. May standard siya. Hindi standards na pa-impress. Hindi standards na pang social media, kundi standards na tahimik, malinaw at hindi natitinag kahit may magandang babae sa harap niya. Maraming lalaki ang may isang nakatagong paniniwala. Bihira lang ang babaeng ganito. Kaya kailangan kong gawin ang lahat para hindi siya mawala. At dahil sa paniniwalang iyon, unti-unti nilang ibinababa ang standards nila. Pinapalagpas ang cold replies, inconsistent na effort, kawalan ng respeto, sa ngalan ng baka naman nagugustuhan niya rin ako. Pero sa bawat pagkakataong ginagawa mo iyon, may nangyayaring hindi mo napapansin. Tinuturuan mo ang babae kung paano ka itrato. At kapag natutunan niyang, okay lang hindi mag-effort, okay lang magbigay ng konti, okay lang na ikaw ang laging nag-a-adjust, hindi dahil masama siya, kundi dahil yan ang pinayagan mo. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi nawawala sa sarili. Kahit may magandang babae sa harap niya, hindi siya nagmamadali. Hindi siya natutulala, hindi siya nagbabago ng prinsipyo. Pinapanood muna niya, paano kausapin ng babae ang waiter, paano siya magbigay ng oras, paano siya mag-handle ng boundaries. At sa katahimikan, may desisyon siyang ginagawa. Karapat-dapat ba siya sa oras ko? Ito ang malaking kaibahan ng lalaking buo at lalaking umaasa. Ang lalaking umaasa ay nagtatanong, paano ko siya mapapasaya? Ang lalaking hindi umaasa ay nagtatanong, paano niya ako tatratuhin? Isa sa pinaka-subtle pero pinakamakapangyarihang prinsipyo ng attraction ay ito. Ang value na madaling makuha ay madaling baliwalain. Maraming lalaki ang nagbibigay ng oras, effort, emotional availability, lambing. Kahit hindi pa hinihingi, kahit hindi pa pinapatunayan ng babae na kaya niya itong i-handle. At iniisip nila, kapag nakita niya kung gaano ako kaseryoso, maa-appreciate niya ako. Pero ang nangyayari sa totoong buhay ay kabaligtaran. Ang babaeng binibigyan ng value na hindi niya pinagpaguran ay hindi natututong mag-value pabalik. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi niya ito kinailangang paghirapan. Mahalagang linawin ito. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi maramot. Hindi rin siya pa hard to get. Siya ay may disiplina. Alam niya na ang oras niya ay may halaga. Ang emosyon niya ay may bigat. Ang presensya niya ay hindi para sa lahat. Kaya hindi niya ito ibinibigay agad. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil alam niya ang worth niya. At sa sandaling maramdaman ito ng babae, may nagbabago sa dynamics. Sanay ang maraming babae sa parehong script. Lalaking, agad nagpaparamdam, agad nagiging available, agad nagpapakita ng intensyon, pero kapag nakasalubong niya ang lalaking kalmado, hindi nagmamadali, hindi nagbubuhos ng emosyon, nabibigo ang expectations niya. At kapag nabigo ang expectation, nanggigising ng curiosity. Bakit hindi siya katulad ng iba? Bakit parang hindi siya nagmamadali? May iba ba siyang inuuna? At sa sandaling naisip niya iyon, nagsisimula na siyang mag-invest emotionally. Ito ang prinsipyo na bihirang sundin ng karamihan. Ang lalaking hindi umaasa ay nagbibigay ng effort. Pero tugma, kung minimal ang effort ng babae, minimal din siya. Kung consistent ang effort ng babae, doon siya nagbubukas. Hindi siya nagdadala ng buong relasyon mag-isa, hindi siya nagbubuhat ng interaction. At dahil dito, may balanse. At ang balanse na iyon ay nakaka-turn on.
May isang universal na batas sa psychology ng tao. Mas hinahangad natin ang bihira, hindi dahil mas maganda, hindi dahil mas perpekto, kundi dahil hindi ito basta-basta nakukuha sa mundo ng instant gratification. Ang lalaking may self-control ay nagiging kakaiba. Hindi ka available agad. Hindi ka emosyonal na bukas agad. Hindi ka nagbibigay ng lahat agad. At dahil dito, nagiging rare ka. At kapag rare ka, ikaw ang hinahanap. Maraming lalaki ang kumikilos na parang sila ang kailangang pumasa, parang job interview, parang exam, parang audition. Pero ang lalaking hindi umaasa ay may ibang mindset. Hindi ako nag-a-apply, pinipili rin kita. Hindi ito arrogance. Ito ay self-respect at sa sandaling maramdaman ito ng babae. Nag-iiba ang laro, hindi na ikaw ang naghahabol ng validation. Ikaw ang nagiging option na ayaw niyang mawala. May isang tahimik na katotohanan sa mundo ng attraction na bihirang sabihin ng direkta. Hindi hinahabol ng babae ang lalaking gumagawa ng maraming galaw. Hinahabol niya ang lalaking may bigat ang presensya, kahit walang galaw. At ang bigat na iyon ay hindi galing sa itsura, pera o linya. Ito ay galing sa pagiging buo. Maraming lalaki ang palaging naghahanap ng tamang diskarte, tamang oras, tamang linya, tamang kilos. Pero ang lalaking hindi umaasa ay hindi nag-iisip ng move. Siya ang move. Hindi siya nagmamadali magpakita ng intensyon. Hindi siya nagmamadali mag-define ng relasyon. Hindi siya nagmamadali magbuhos ng emosyon. At sa kawalan ng pagmamadali, nabubuo ang tensyon. Ang tensyon na yon ang nagpapaisip sa babae. Ang tensyon na yon ang nagpapabalik-balik sa isip niya. Hindi dahil may ginawa ka, kundi dahil hindi mo ginawa ang inaasahan. Isa sa pinaka-underrated na bagay sa attraction ay rhythm. Ang lalaking umaasa ay palaging nakasync sa babae. Kapag online siya, online ka. Kapag nag-reply siya, agad ka ring sasagot. Kapag malamig siya, malamig ka rin. Ibig sabihin wala kang sariling tempo, pero ang lalaking hindi umaasa ay may sariling galaw. May sarili siyang oras. May sarili siyang pacing. Hindi siya late. Sakto lang sa sarili niya. At ang babaeng nakasanayan ng mga lalaking nakaabang, kapag nakasalubong niya ang lalaking hindi nagmamadali, nagigising ang curiosity. Bakit hindi siya palaging nandyan? Bakit parang hindi siya naghihintay? Ano bang buhay meron siya? At sa sandaling naisip niya iyon, ikaw na ang iniisip niya. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi palaging present. Pero kapag present siya, ramdam. Hindi siya nagsasalita para punan ang katahimikan. Hindi siya nagchat-chat para lang may masabi. Hindi siya nagpaparamdam para lang maalala. At sa halip na mabawasan ang koneksyon, lalo itong tumitindi. Dahil ang presensya na may bigat ay mas malakas kaysa sa presensyang madalas. May isang uri ng lalaki na kinatatakutan ng emosyon ng babae, hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi siya madaling kontrolin. Hindi mo siya pwedeng paikutin gamit ang atensyon. Hindi mo siya pwedeng paikutin gamit ang selos. Hindi mo siya pwedeng paikutin gamit ang paglayo. At sa mundong sanay ang emosyon sa power games, ang lalaking hindi pumapasok sa laro ay nagiging dominante. Hindi dominante sa sigaw. Hindi dominante sa kontrol, kundi dominante sa katahimikan. Ang lalaking umaasa ay palaging naghihintay. Hinihintay ang reply. Hinihintay ang signal. Hinihintay ang validation. Pero ang lalaking hindi umaasa ay nabubuhay. May ginagawa siya kahit walang kausap. May direksyon siya kahit walang kasama. May saysay ang araw niya kahit walang message. At sa sandaling maramdaman ito ng babae, may isang bagay siyang naiintindihan kahit hindi niya maipaliwanag. Hindi ka mawawala sa sarili mo kapag nawala siya. At doon nagsisimula ang totoong attraction. Kapag dumating ang pagkakataon na bigla siyang lumamig, bigla siyang naging inconsistent, bigla siyang nagpakita ng distance, ang lalaking umaasa ay magtatanong, magdududa, magpapanic. Pero ang lalaking hindi umaasa ay mananatiling kalmado. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi siya nag-overreact sa emosyon. At ang kalmadong ito ay parang salamin. Habang ikaw ay steady, siya ang nagsisimulang maging restless. Tandaan mo ito, ang lalaking hindi umaasa ay hindi humahawak, pero hindi rin humahabol. Hindi mo siya kinokontrol. Hindi mo siya kinukulong. Hindi mo siya tinatakot mawala, pero hindi ka rin nagmamakaawa manatili. At sa ganitong espasyo, kusang bumabalik ang babae, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinili niya. Kapag buo ka bilang lalaki, hindi ka takot mawalan. Hindi ka nagmamadali makuha, hindi ka nababaliw sa uncertainty, at sa bawat hindi mo ginagawa, may nangyayaring kabaligtaran sa kanya. Mas nag-iisip siya, mas nag-i-invest siya,
Mas nagiging aware siya sa presence mo. At ang pinaka-importante, mas nire-respeto ka niya. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para habulin ka ng babae. Ang kailangan mo lang ay itigil ang pagwasak sa sarili mo para sa atensyon. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi needy, hindi insecure, hindi reactive. Siya ay tahimik na matatag. At sa mundong maingay ang emosyon, ang lalaking tahimik pero buo, ang pinakamalakas ang dating. Kung may natutunan ka sa video natin ngayon, comment mo sa baba. Lakas ng pagiging tahimik. Kung gusto mong patuloy na matuto kung paano maging lalaking hindi manipulable, hindi needy, hindi basta-basta nawawala sa sarili, like this video and share mo na rin sa mga kaibigan para mas marami pa tayong matulungan. Tandaan mo bro, hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang umasa para maging malakas. Salamat sa panunood.